At kaugnay pa rin po ng kaso ng pagkamatay ng isang flight attendant sa Makati, makakapanayan po natin si Mr. Boy Evangelista ng Volunteers Against Crime and Corruption. Sir Evangelista, Sir Boy, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Dayan. Okay, si Dayan Kerer po ito. Sir, kasama rin po natin si Aljo Bendijo. Ano po ang masasabi po ng VACC kaugnay po sa karumal-dumal na krimen na nangyari po dito sa flight attendant? Una-una, no, Aljo, nakikiramay po kami sa pamilya ni Christine at kami ay nananawagan at sa hustisya para kay Christine. At ako, ramdam na ramdam ko to, no, itong sakit, pait nung naranasan ng pamilya, nung nanay. Nangyari din po sa akin yan 10 years ago. Yung anak ko nga, no, at 30 years old. Naghahanap buhay lang, bebenta ng auto, pinatay, sinunog. So, napakasakit talaga niyan. So, again, yung panawagan natin nga, na ibalik ang hatol na kamatayan for cases like this, no, as a deterrent. Itong hatol na kamatayan is for people na mga ganyan, ano, na gumagawa ng karumal-dumal na krimen. So, paulit-ulit na lang, no, wake-up call, na nangyayari yan, a case of abuse. Paano bang matitigil talaga yan? So, kami tututok rin sa kaso na to, babantay. Yung accountability, no? Baka may accountability itong hotel at sa maagang pagsuko rin ng mga hindi pa na-account, no? Kasi sa mga nakakaraang oras at araw, paliwanag na, lumiliwanag na meron talagang foul play, merong pieces of evidence na may natatagpo ang sibilya at yung physical abuse, mga traces sa katawan, no? May mga laceration, may sugat, may mga pasa-pasa. So lumilinaw dito na may foul play. At ako, I am calling yung mga remaining dito, no, persons of interest na siguro na panahon na sumuko na sila at mapaliwanag din nila, no, yung kung ano nangyari at yung innocence nila, ma-defend nila yung sarili nila. Ang balita natin, mga 7 pa ata o 8 yung ina-account. Dayan. Opo. Boy, Aljo Bendijo, this is Aljo Bendijo. Aljo, yeah. Nabanggit mo yung pagbabalik ng parusang bitay. Anong klaseng bitay ba ang pwede ninyong iminumungkahi? Lethal injection, silya electrica, or firing squad? Kami, sa firing squad, in public, it should be done in public. Nakita natin how effective it is, no, during the time of Limseng. Binaril siya madaling araw sa Fort Bonifacio in public. At doon natigil yung distribution ng heroin. Yun yung time na yun, heroin ng number 1. No? So nakita natin na nakapag talaga, it sent a very strong message, sa mensahe na natakot talaga yung tao doon eh. Even ako, inabutan ko yun. No? Kahit magdala ka ng balisong, alam mo yun, yung balisong ng 29, nung type na yun, matatakot ka talaga eh. Kasi may certainty of death, yung talagang kasiguraduhan ng kamatayan. Itong gumawa kay Christine nito, kung alam nilang may hatol na kamatayan para sa kanila yon, tingin ko baka mag-isip ng 100 times eh. Magbabago yung pananaw nila for yung isang sandaling kaligayahan o gratification makukuha nila out of doing that. Baka hindi nila hindi nila mag-iisip ka 100 times. Yun lang again ang panawagan namin na napapanahon na. Saka yung advent nga ng illegal drugs, at tingin natin dito yung ecstasy. It is a sex drug yung ecstasy na yan. Hindi lang isolated case to, Aljo. Nakita natin, may isang hotel pa rin eh. Nakalimutan ko na, that was 3 years ago. Dapat nga, balikan natin yung ano ba nangyari doon. Somewhere in Macapagal yun eh, isang hotel doon. Ganyan din, parang un-template, ganyan din. Ako, ang pananaw nga natin dito, baka sex drug. Opo. Na
nag-lead dun sa ganon, sa ganyang pangyayari. Nakakalungkot lang talaga. So, napapanahon na talaga na ibalik itong hatol ng kamatayan para sa mga ganitong klaseng krimen. Opo. Hindi po maiwasan din, Boy, no? Kasi may mga tumutulig sa dito sa nagsusulong ng parusang bitay. Ayusin daw muna ang justice system sa Pilipinas. Konting reaksyon lang po, Boy. Yung justice system natin, yung present criminal justice system natin ngayon is working on a very high percentage. Nandiyan yung law enforcement, yung prosecution at all levels ng trial court. Though mabagal siya, pero nagtatrabaho naman. Yung nandiyan yung tri-media, very vigilant kayo, nagbabantay yung platform sa social media, nakatutok, NGO, yung non-governmental organization like us, BACC, and also yung PAO, yung Public Attorney's Office. Nagbabantay, they can give legal advices or lawyering for free. Kaya hindi nga, sinasabi lang pro-poor. So, iba na ngayon ang legal justice system natin as compared to 20 years ago na may mga walang nagbabantay, may failure. Ito now presently it's working on a very high percentage, Aljo. Sir Boy, nabanggit ninyo na hindi naman ito isolated case dahil may mga ganito na ring insidente similar to this noong mga nakaraang taon. Bukod po sa pagsusulong ng death penalty, Sir Boy, ano pa kaya yung mga other measures, probably siguro legislation pa na maaari pang gawin para maiwasan yung mga ganitong insidente, sir? Oo. Then, merong tingin ko dito, yung hindi to isolated case, similar cases dun sa mga hotels, grupo pumupunta, dapat ito ang mabigyan ng pansin nga, yung accountability ng mga establishments na mabantayan nila. But then yung police interventions again nandiyan, kumpleto naman minsan paulit-ulit lang talaga so yung intervention, yung police interventions na dyan, pero still nangyayari. But bottom line, it goes down to feeling nga natin itong case na to, illegal related case to. So, kailangan paigtingin din talaga police initiatives kung paano itigil to. Ito, drug related to sa malamang. Okay. So, oo. Opo. Maraming salamat, Arsenio Boy Evangelista ng VACC. Happy New Year, Boy. Happy New Year, sir. Opo. Happy New Year, Dayan and Aljo. Okay, so nagpapasalamat din tayo sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa live streaming ng FB. Napakarami na pong nag-post ng kanilang mga komento at ang halos lahat sa kanila dito, Dayan, mga kaibigan, ibalik ang parusang bitay.